Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Tayo ay mag-aaral at tatalakay na naman ng bagong aralin para sa ika-4 na baitang at ngayon tayo ay nasa asignaturang EPP ICT. Ayan, at ang pag-aaralan natin sa quarter na ito ay lahat ay may kinalaman sa computer. So, handa ka na ba? Alam kong excited ka na kasi dahil nga sa computer, kumbaga nasa henerasyon na tayo na halos talamak na ang paggamit ng computer at parang sobrang advanced na masyado, no, ng ating mga ginagamit na mga computer devices. Pero sabi nga nila, iba pa rin yung bumabalik sa pinanggalingan, hindi ba? Balikan natin sa araling ito yung kahalagahan ng computer at computing devices, yung basic na bahagi ng computer system, at yung basic computer operation. So, para sa linggong ito, ang pag-aaralan natin ay Introduction to Computer. So, handa ka na ba? So, simulan na natin yung muling pagbalik, no, sa basic parts. O back to basic muna tayo para sa linggong ito, no? Kahit na alam namin na alam nyo na tong mga to. Pero kumbaga, minsan, dahil nga uso na yung laptop ngayon, hindi na natin, di ba, yung mga malalaking computers pa dati. So, babalik tayo sa era na yon. Okay, so simulan na natin. So, para sa ating layunin, no, at ang mga kasanayan, ang mga mag-aaral ay naipaliliwanag ang kahalagahan ng computer at iba pang computing devices. At ang ating mga layunin na nais nating matamo para sa linggong ito ay natatalakay ang mga bahagi at gamit ng computer at peripherals nito at natatalakay ang basic computer operations. Okay. Ang mga computer ay mahalagang bahagi ng maraming aspeto ng modernong buhay, mula sa pag-aaral at libangan hanggang sa komunikasyon at iba pa. Ang pag-unawa sa inyong interaksyon sa mga computer ay makakatulong sa atin na bumuo ng matibay na pundasyon para sa aralin natin ngayong araw. Yun nga, no, yung sinasabi nga na mula sa simpleng pakikipagkomunikasyon hanggang sa mga komplikadong bagay na kayang-kaya nang gawin gamit ang computer, no? Pati yung mga modernong paggamitan natin sa bahay, no? Pinapagana na yan ng computer o yung mga operations natin, no? Kaya napakahusay talaga ng ating mga engineers, mga programmers, no? Dahil sila yung nag-iisip, no, kung paano maging mas madali yung ating mga gawain sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, so natatandaan mo pa ba yan? So mula sa malalaki, no, malalaking mga computer, papunta sa ating mga cellphones na halos ando na yung pwede nating gawin na lahat, di ba? Hindi mo na kailangan ng digicam kasi ang gaganda na ng mga pixels, no, megapixels ng ating cameras. Hindi mo na kailangan pa ng hiwalay na telepono dahil kumbaga ang cellphones natin ngayon almost all-in-one na. So, ganun naka advance yung ating teknolohiya. Hindi katulad dati na mula sa larawang nakikita nyo, no, halos napakalalaki pag kasing laki ng cabinet pa yung mga computer natin. Doon siya nagsimula. Ayan, may mga speakers na tayo, no? Keyboards, alam mo ba yung mga yan? CPU, okay, printer, at mouse. Okay, so mas kilalanin pa natin sila, no, sa mga susunod nating mga slides. Okay, meron din tayong headphones, no, para hindi maingay, no, kung ang bawat isa sa inyo ay may pinapakinggan na iba't iba, no, kumbaga kayo lang yung nakakarinig at hindi nyo rin maririnig yung ingay ng inyong katabi, lalo na kung nasa computer shop kayo. Okay, meron din tayong web camera, no, para sa ating mga PCs kasi yung mga laptop natin may mga naka-embed na cameras dyan, pero yung ating mga personal computers
madalas kailangan pa nating kabitan ng mga web cameras. So, yan, yung desktop natin. Okay, so sino sa inyo ang gumagamit ng computer sa araw-araw at para saan ninyo ito ginagamit? No? So, araw-araw ba gumagamit kayo ng computer o mas madalas ang hawak nyo ay cellphone na? At ano nga ba ang karanasan ninyo sa paggamit ng computer? Ano yung mga bagay na madali o mahirap para sa inyo? So, kami, dahil sa panahon namin nagsimula, no, yung paggamit ng computer, nagagamit lang namin yun kapag nagtatype kami ng mga commands at hindi aandar, no, pupunta sa susunod na kumbaga next page na tinatawag kung hindi namin na enter ng tama yung mga basic commands na yun. At kumbaga makapaglaro lang kami sa computer, napakasaya na namin, no. So yun pa yung mga na-experience namin nung kapanahonan namin. Pero sa inyo, napakadali ng gamitin ng computer. No? Isang click-click lang, andyan na lahat ng bagay na nais ninyong malaman. Okay. So, bakit mahalaga ang pag-aaral ng computer at computing devices? So, ano ba sa tingin nyo? Ano ba yung kahalagahan ng pag-aaral natin ng computer at mga computing device? Ano nito na padadali, no? Or napapadali ang ating buhay? So, halos lahat na pansinin nyo yung mga gamit ninyo sa bahay. Lahat electric na. Electric kettle, electric cooker, di ba? Ano pa ba? May mga ano na nga yung hindi na nagwawalis, di ba? Mayroon ng mga electric sweeper, yung bilog na umaandar-andar na lang sa paligid ng inyong tahanan para walisin yung dumi, hindi ka na gumagamit ng tambo. At yung mga nakikita natin ng mga robot sa mga restaurant na nagsuserve, no, ng mga pagkain. So, yun na yung mga klase ng inventions at mga types ng computers or program, no, ng mga robots na meron tayo. Actually, part na siya ng robots yung mga nagsaserve. Pero yung mga gamit natin sa bahay, mostly, no, powered by electricity na siya. Okay, so pinapadali nito yung yung ating gawain sa araw-araw. Ano ba yung mga bahagi ng computer na alam na ninyo? At paano ito gumagana? Ano ang kahalagahan ng tamang paraan ng pag-boot at pag-shutdown ng computer? So, sa atin dahil medyo madalas, no? Yung mahina na yung pasensya natin, gusto na natin magmadali. Minsan, automatic na shutdown na lang natin, pinipress na lang natin yung shutdown button. So, tama ba yung ganong paraan ng pag-shutdown ng isang computer o isang laptop? Diba? Diretsong patay na lang. So, yun yung mga bagay na ating pag-aaralan sa linggong ito. Okay, so atin munang i-discuss at talakayin yung mga mahalagang termino. So, ang computer ay isang makinang elektroniko na gumagamit ng digital signal sa pagpoproseso ng mga komplikadong problema sa matematika, paggawa ng mga formal na dokumento o ulat, pagtatago ng datos o program upang mapadali ang gawain at paglilibang. Ano naman ang computer system? Ito naman ay ang kabuuang sistema ng mga bahagi at proseso na bumubuo sa isang computer. Ang booting, ito naman ay proseso ng pagpapatakbo ng operating system o yung mas kilala natin sa tinatawag na OS. Diba sa mga cellphone natin, o anong OS na ba yan? O ano bang latest na operating system na ba mayroon ang cellphone nyo? So, ganun din sa ating mga computer na may mga operating system din na nagpapatakbo. No? Kung mababa ang OS, syempre mabagal ang computer. So, kung mas mataas, so mas mabilis. No? At iba pang mga software sa isang computer mula sa kapangyarihan ng off hanggang sa nagiging fully operational ito. Okay, shutting down o pagpapatigil. So, ito yung proseso ng pagpatay natin ng lahat ng operasyon ng computer at pagpapatigil sa pagpapatakbo ng mga programa at operating system nito.
'Diba? Minsan kapag shutdown tayo ng computer at meron tayong hindi na close na program, tinatanong pa tayo kung talaga bang i-shutdown mo na kasi maaring maka-apekto ito, no, sa ating mga computer or ating mga laptops. Okay, keyboarding techniques. Ito yung mga paraan o kasanayan sa paggamit ng keyboard ng isang computer ng mabilis, epektibo at may kaunti o walang pagkakamali. Yan, yung mga keyboard warriors natin na tinatawag, no? Yung mga mahuhusay talaga sila sa paggamit ng keyboard. Kami dati para makabisado pa yung mga letters sa keyboard, yung QWERTY, no? At JKL, mga ganyan, ASDF. Yan, kailangan pa namin mag-blindfold para lang makabisado para maging mas mabilis daw yung pagta-type namin. Pero wala, hanggang sa ngayon pindot style pa rin. Pero yung mga kabataan ngayon, maning-mani na lang, no? Kagaya nyo, napakadali na lang ng mga keyboarding techniques na ito. Okay, then mouse techniques, tumutukoy sa mga pamamaraan o kasanayan sa paggamit ng mouse ng mabilis, epektibo at may kaunti o walang pagkakamali. So, alam na alam yung paggamit ng right click, left click, double click, ayan. So, yan yung ating mga mouse techniques. Okay, so, dito naman, ayan, pagproseso ng ating pag-unawa, ang mga computer at computing devices ay napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ginagamit natin ito sa pag-aaral, trabaho at maging sa libangan, di ba? Talagang halos, lalo na sa mga call centers, di ba? Talagang isa sa pinakamahalagang gadget na dapat mayroon sila. Kung hindi man laptop ay yung mahuganda at mahusay na computer sa kanilang opisina. Yan, hindi lang ginagamit sa pag-aaral, sa trabaho at maging syempre sa gamings na rin. No? Kasama na yan. Okay, sa paglilibang. So ano nga ba yung pwedeng magawa ninyo gamit ang inyong computer o smartphone? Ano-ano ang kahalagahan ng computer at computing device sa ating pang-araw-araw na gawain. So sabi nga, no, yung smartphone, parang hindi na siya yung luho. No? Sabi nila, necessity na siya. Ibig sabihin, pangangailangan na siya sa ating pang-araw-araw na gawain. Pero syempre, kailangan maging ingat pa rin tayo sa paggamit kasi alam natin na yung labis na paggamit ng smartphone ay nakakasama rin sa ating kalusugan. Kasi yung radiation na nilalabas nito ay nakakaapekto sa atin, no? Lalo na sa ating mata, sa ating utak. Kaya pinapayuhan tayo na limitahan lamang yung paggamit nito. Although sinasabing kinakailangan na ito sa pang-araw-araw, pero dapat may limitasyon pa rin tayo sa paggamit ng ating mga smartphones. So, ano nga ba ang computer at computing device? Mayroon ba kayong nalalamang computer device? Sabihin nga ninyo kung ano ang gamit ng mga ito. Yan, ano ba yung gamit ng desktop nyo? May mga desktop pa ba kayo sa inyong mga tahanan? Kung may nakikita ba kayong mga desktop computers sa inyong mga paaralan? Okay, laptop, no? Madalas nating makita si teacher, lagi may bit-bit na laptop, no? Kumbaga, kung ang cellphone ay necessity na o smartphone sa pang-araw-araw na buhay, ang laptop ay talagang isa na rin, parang asawa na yan ng teacher sa paaralan, no? Halos wala ka nang makikitang teacher na walang laptop na pumapasok sa school. Nandiyan lahat ng kanilang itinuturo, no? Kumbaga dati gumagamit pa ng chalk, although gumagamit pa rin naman yan, pero talagang nabawasan na yung paggamit ni teacher ng chalk. Ngayon lahat ay halos nasa laptop na, no? Kaya napakahalaga kay teacher ng laptop. Okay, smartphone. So, kailangan pa ba nating isa-isahin ang gamit ng smartphones? At kumbaga dati, no, nagpapaload pa tayo para may pang-text pa at pang-tawag. Ngayon, nagpapaload para may data kasi libre na ang tawag, no? Gawa ng mga iba't ibang mga apps na pwede nating gamitin. Grabe, ganun nakatindi yung pag-advance ng teknolohiya. At tablet, yan. So, kailan mo ginagamit yung smartphone mo at kailan mo ba ginagamit yung iyong tablet?
So, ano ang kahalagahan ng computer at mga computing device sa atin? Ang computer ay may malaking kahalagahan sa ating modernong buhay. Narito ang ilang mga aspeto kung bakit ito mahalaga. Ayan. Unang-una ay komunikasyon. Ang computer ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa buong mundo sa pamamagitan ng email, social media at iba pang online platforms. Mas madali nating maiparating ang mensahe sa mga kaibigan, pamilya at trabaho. Yan. Kumbaga, bakit mas dumami na yung ating mga OFWs ngayon, no? Dati, nag-aalangan pang umalis dahil homesick, no? Kailangan pang sumulat sa ating mga mahal sa buhay at bago pa makarating sa kanila, inaabot pa ng 2 linggo bago makarating yung sulat sa kanila. Pero dahil nga sa teknolohiya at dahil sa ating mga computer, parang hindi na problema ang komunikasyon, no? Basta may internet, may cellphone, pwede nang magtawagan halos araw-araw. Halimbawa, yung ating tatay o nanay na nagtatrabaho sa malayong lugar, parang kasama na rin natin sila araw-araw dahil sa pamamagitan ng mga social media at iba't ibang online platforms or email. Yan, di ba dati sa Yahoo Messenger lang, ngayon iba't ibang apps na ang pwede nating gamitin para makapaghatid ng mensahe sa ating pamilya, kaibigan at mga katrabaho. Okay, so ikalawang kahalagahan nito ay sa edukasyon. Ang computer ay isang mahalagang tool sa edukasyon, lalo na kung gagamitin natin ito ng tama. Ito ay ginagamit para sa online learning. So, natatandaan natin nung panahon ng pandemya, no? Napakalaking bagay ng ating mga smartphones, ng ating mga tablets, laptops, para tayo ay makipag-communicate, no, sa ating mga guro. At dahil nga hindi tayo makalabas, no, nagsana yung ating mga guro kung paano gumamit, no, ng iba't ibang online platforms para lang makapagturo sa mga estudyante. Kaya napakalaking bagay talaga ng computer lalo na nung panahon ng pandemic. Although marami tayong mga magulang na talagang napilitan silang bumili ng smartphones kasi nga halos kalimitan yung ating klase noon ay ginagawa through online. Ayan. So maaari tayong mag-access sa malawakang impormasyon mula sa internet, mga e-books, okay, at educational software. So sabi nga, kung gagamitin natin ng wasto yung computer sa edukasyon, napakalaki at napakalawak na kaalaman ang maaari nating makuha mula dito. Okay, so isa pang kahalagahan nito, sabi nga natin kanina, trabaho. Sa kasalukuyan, maraming trabaho ang nangangailangan ng computer literacy yan. So isa sa mga pinakamahalaga, no, lagi nang kasama sa mga kinakailangan ay computer literate ka ba? Marunong ka bang gumamit ng computer? Yung mga basic operating systems natin, marunong ka ba? Yung ating mga Word, PowerPoint, Excel, natatalakay nyo sa mga susunod nyo pang aralin. So yung mga basic PowerPoint, although basic siya, pero yun yung mas gamitin lalo na ng ating mga mag-aaral at gayon din sa mga trabaho. No? Hindi kasi naman lahat ng trabaho required ng mga advanced ang teknolohiya ang alam mo, no? Yung mga advanced na apps. So, yung basic na kailangang alam nila, no? Yung mga operating systems, and yun yung mga hinihiling nila na alam natin. So, ito'y ginagamit para sa data entry. Diba? Halos lahat computerized na. Although yung iba, hindi pa rin ganun ka-perfecto, pero at least tinatry natin na lahat ng impormasyon na ating nakukalap ay inalagay na sa isang database. Accounting, graphic designs, programming at iba pa. Ang computer ay nagpapabilis ng trabaho at nagpapataas ng produktibidad. Yan. Hindi katulad dati pag manual labor, medyo matagal. Pero kapag computerized na, mas mabilis na yung pagproseso at nagiging mas maraming nagagawa yung isang manggagawa sa tulong ng computer.
Okay, bilang 4, negosyo. Ang computer ay critical sa mga negosyo. Ito ay ginagamit para sa inventory management. Ayan. Kung kayo ay may business, no, ginagamit yan sa inventory. May software na ginagamit para maging maayos yung inventory ninyo. Customer service, marketing, at financial transactions. So, everything, lahat ay naiaayos nila, nagiging organized yan. So, minsan, kailangan mo lang bumili ng software na batay dun sa pangangailangan mo. No, kasi ba dati nauso yung, actually ginagamit pa rin ngayon no, ng ibang mga malalaking school na computer-based na yung pagpasok ng mga bata. No, yung papasok ang bata, itatap ang ID, tapos magme-message yun sa magulang na nakapasok na yung anak nila. And then, paglabas ng bata, itatap ulit yung ID, magsisend ulit ng message yun sa magulang na nakauwi na or nakalabas na ng school yung kanilang anak. So, yung mga ganong softwares. So, ang mga online platforms ay nagbibigay daan sa mga negosyo na makipagkalakalan sa iba't ibang bansa. So, ito yung isa sa mahalagang gamit ng computer kasi hindi na lang naging local yung naaabot, no, within sa bansa natin yung naaabot. Kumbaga, naging open tayo worldwide, no, sa pamamagitan ng computer system. Panglima, entertainment o libangan. Ayan, ang computer ay nagbibigay daan sa atin na manood ng mga pelikula, makinig sa musika, maglaro ng video games at mag-browse sa internet. Ito ay isang libangan at pampalipas oras. Hindi na nga madalas pampalipas oras. Lalo na nung panahon tayo ng pandemya, di ba? So, dahil nga hindi tayo pwedeng manood ng sine, lahat ay nag-subscribe sa iba't ibang mga platforms, no, ng mga nag-o-offer ng mga pelikula, ang mga serye, drama, na kung saan, dahil wala tayong magawa nung panahon ng pandemya, hindi ka makalabas. So, ang ginawa talaga ng mga tao noon, no, worldwide, ay naging libangan nila yung kanilang mga cellphones, yung mga smartphones nila, tablets, nag-subscribe sa iba't ibang mga platforms, mga apps na nag-o-offer ng mga pelikula, drama, at mga musika, di ba? Dati, yun nga lang yung isa sa mga nakakalungkot lang, dati nung panahon pa ng ating mga nanay at tatay, uso pa yung mga radio stations. No, may mga FM radios pa, yung mga AM stations. Pero ngayon, unti-unti na silang nagsasara dahil yung mga music na gusto nila, nape-personalize na nila dahil sa computer. Kumbaga, hindi na nila kailangang makinig sa mga DJs. No? Kaya kumbaga yung iba, gawa na lang nila na online yung mga platforms, na doon na lang sila sa online platforms kasi mas doon yung kumbaga sa panahon natin ngayon, yun yung nagbo-boom, no? Na lahat ay ginagawa na through online. So, balik tayo dito sa entertainment. So, nagiging libangan na rin natin. Kasi pwede rin tayo dito maglaro ng mga online games, di ba? Yung mga ML na kung saan talaga naman mapabata o mapatanda ay talagang hook na hook sa larong yan. Scientific research. Yes, napakalaking tulong talaga dahil ang computer ay ginagamit sa mga scientific simulations, data analysis at modeling. Ito ay nagbibigyan sa mga scientists na mas mapabilis yung kanilang pananaliksik, lalo na yung may mga equipment sila na nagpapabilis ng kanilang research. So, for example, yung pananaliksik nila ay good for 1 year dahil nga may mga advanced na tayo na mga gamit, no? Mga devices, nagagawa na lamang nila yan ng kalahating taon. So, ganun kabilis, ganun kadali yung, kumbaga, na babawas sa oras nila dahil sa computer devices natin. At napakalaking tulong na yan. Dati, naabot ng ilang taon bago makapaglikha ng mga vaccines, no? Talagang matagal. Pero nitong pandemya, no, talagang binilisan nila, no? Kasi nga kailangan na magkaroon ng bakuna para sa COVID-19. So, ganun ka-advance yung teknolohiya natin na kung saan nagagamit yung computer sa scientific research. Okay.
Yan, gawain bilang isa. Ano ba yung kahalagahan ng computer at computing devices? Yan, so pwede kayong igrupo, no, para sa isang gawain at sulat ang mga kahalagahan ng computer at computing devices sa graphic organizer. Ayan. So, ano ba yung kahalagahan ng computer at computing devices? Batay na rin sa tinalakay natin ng mga nakaraang slides. Ang computer ay parang katawan ng tao. Upang mas madaling maintindihan ng mga bahagi ng computer system, ihahambing natin ito sa katawan ng tao. Ang pagkakaroon ng konkretong imahe ay makakatulong sa atin na mas maunawaan kung paano gumagana ang bawat bahagi ng computer at ang kanilang kahalagahan. Ang CPU ang utak, ang monitor ang mata, ang keyboard at mouse ang mga kamay, at ang storage devices ay ang memorya. Ay, napakahusay ng pag-uugnay, no? Inaugnay nila yung computer system sa bahagi ng ating katawan. Simulan natin sa keyboard. Ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Ang mouse naman ay kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer. Yung nakikita nating mouse pointer din na tinatawag. At sinasaad din nito ang gagawin ng computer. Ang PC camera or yung ating webcam ay kadalasang ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. So mostly yung mga PC camera ginagamit kapag magpapa-ID ka, yan, no? Yun yung madalas na gamit ng mga ating webcam na kasi diretso yun sa program doon sa computer. Meron din tayong CPU or microprocessor, itong utak ng computer. Ito ang nagpoproseso ng lahat ng impormasyon at nagpokontrol ng lahat ng gawain. Katulad ng utak ng tao, ang CPU ang nagpapasya kung ano ang susunod na gagawin batay sa mga natatanggap na impormasyon. So, yun yung pinaka-utak ng computer. Monitor. Ito naman ang, sabi nga kanina, nagiging mata ng computer. Dito natin nakikita ang lahat ng impormasyon, larawan at video. Katulad ng mga mata ng tao na nagdadala ng visual na impormasyon sa utak, ang monitor ay nagpapakita naman ng visual na impormasyon mula sa CPU. Printer. Ginagamit ito upang maimprenta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer para makapag-produce tayo ng hard copy. So, kapag print out, hard copy na yung tawag natin doon. At kapag nasa computer naman, soft copy naman yung tawag natin doon. Meron din tayong PC speaker. Dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. So, kung gusto mong may sounds, magkakabit ka ng external speaker. Kung okay ka naman lang na ikaw lang nakakarinig, okay na yung speaker mula sa ating laptop. Okay, CD and DVD. Hindi ko alam kung may gumagamit pa nito ngayon. Pero isa ito dati, no, ginagamit upang i-play ang media files o mag-burn at mag-save ng datos sa impormasyon dati. Uso pa yan, mag-burn ng CD. Yun ang term. Para halimbawa, gusto mo magkakasama sa isang CD yung mga paborito mong kanta. O kaya naman, lahat ng files nandoon, mga pictures, isasalang mo lang siya sa disk drive na tinatawag. Pero ngayon, wala na yung ganito dahil nauso na yung ating mga USBs at mga memory cards. Okay, pumunta naman tayo sa ating mga storage devices. Memorya o memory, ang storage devices tulad ng hard drive at SSD ay ang memorya ng computer. Dito iniimbak ang lahat ng impormasyon at data. Katulad ng utak ng tao na nag-iimbak ng mga alaala at kaalaman, ang storage devices ay nag-iimbak ng mga file, dokumento at iba pang impormasyon. So, mas malaki ang memory, mas marami tayong pwedeng ilagay. So, alam ba ninyo kung ano ang pangunahing bahagi ng isang computer? At bakit kaya mahalaga ang bawat bahagi nito? Tingnan natin.
Okay, so narito yung basic parts ng ating computer mula nung sa ating binanggit, no, o binigyang kahulugan kanina, no, yung speaker, printer, monitor, CPU. Meron din tayong microphone na tinatawag, no, yung headset, pwede rin yon. Meron din tayong keyboard at mouse. So, yung microphone, ginagamit natin yan kapag tayo ay may kausap, no, lalo na kapag kailangan ng malinaw yung dating ng ating boses, gumagamit tayo ng magandang klaseng microphone. Ang monitor ang nagpapakita ng output. Ang monitor ay isang output device na ginagamit upang magpakita ng mga visual na impormasyon mula sa computer. Narito ang ilang mahalagang punto patungkol sa papel ng monitor bilang isang output device. So, may kakategorya natin yung monitor bilang isang output device. Pagpapakita ng mga larawan at text. Yan. Pangunahing tungkulin ng monitor ay magpakita ng mga larawan, text sa iba pang graphic na nililikha ng computer. Ito ang nagbibigay sa mga gumagamit ng visual na representasyon ng data, application interface, at iba pang mga elemento sa screen. Pagpapakita ng video at multimedia content. Ang monitor ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na panoodin ang mga video, pelikula at iba pang multimedia na nilalaman sa computer. Ito ay nagbibigay ng immersive na karanasan sa mga gumagamit habang naglalaro. Yung pakiramdam mo, parang nandoon ka rin, no? Doon sa nilalaro mo, parang ikaw din yung nakikipaglaban o nag-adventure doon sa iyong nilalaro. Nanonood ng video o kahit nagtatrabaho sa mga graphical na aplikasyon. Pagpapakita ng grafiko at animasyon. Ang monitor ay may kakayahan na magpakita ng mga complex na grafiko at animasyon or animation. Ito ay mahalaga sa mga graphic design, video editing at gaming kung saan ang mataas na kalidad ng visual na output ay critical. Resolution at refresh rate. Ang mga technical na katangian ng monitor tulad ng resolution at refresh rate ay nagtatakda ng kalidad ng output na pinapakita nito. Ang mas mataas na resolution at refresh rate ay nagre-resulta sa mas malinaw at mas mabilis na mga larawan sa screen. Bilang 5 multiple monitor setup. Yan, yung sa ilang mga kaso, ang mga gumagamit ay maaaring magkaroon ng multiple monitors na konektado sa kanilang computer, na kung saan nagbibigay ng mas malawak na workspace. Di ba? Minsan may nakikita tayo, 3 monitor magkakadikit. Minsan gumagamit din yan ng mga doktor, no? At yung mga talagang mga ating mga engineers, no? Yung ating mga architects, yan. Na kung saan napapadali ang multitasking sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming espasyo sa pagpapakita ng mga application at mga window. Ang CPU o Central Processing Unit ay ang pangunahing bahagi ng isang computer na responsable sa pagproseso ng impormasyon. So, narito yung mga mahalagang tungkulin na ginagampanan naman ng isang CPU. Una, pag-execute ng mga instruction. Ang CPU ay nagpapatakbo ng mga instruksyon na pinapadala sa kanya mula sa memorya ng computer. Ito ay naglalakad sa mga computasyon, pag-aaral at pagproseso ng data ayon sa mga commands na itinakda ng program. Pangalawa, pagproseso ng aritmetiko at logic. Ang CPU ay naglalaman ng mga circuits na may kakayahang magproseso ng aritmetiko tulad ng pagdadagdag, pagbabawas, pagpapalit, at mga logic operations tulad ng kumparahan, paghahambing ng mga numero. So, yung mga basic operations, so addition, subtraction, multiplication and division. Then, meron din tayong compare, no? Yung pagko-compare ng mga numbers. Ito ang nagpapatakbo ng mga mathematical na kalkulasyon, logical na operasyon.
Pamamahala ng I/O operations. Ang CPU ay nagpapatakbo ng operasyon ng input-output sa pamamagitan ng pag-ugnayan sa mga input devices tulad ng keyboard at mouse. Input kasi sa pamamagitan ng keyboard, tinatype natin, di ba, yung mga salita. Ganun din yung mouse. At ang output devices tulad ng monitor at printer. So, na-discuss na natin yung monitor kanina. Ito yung nagpapabago sa paglilipat ng data sa pagitan ng memorya at mga peripheral device. Paghahanda ng data bago ang pagproseso, ang CPU ay nagpapakete ng data mula sa memorya sa mga manipulable na unit tulad ng mga register nito. Ito ay upang maging mas mabilis at epektibo ang pagproseso ng mga operasyon. Ang keyboard at mouse ay mga input device na ginagamit upang magbigay ng input o datos, no? Kumbaga magpasok ng datos sa ating computer. Narito ang pangunahing tungkulin ng bawat isa. Ang keyboard ay isang input device na binubuo ng mga keys na nagre-representa ng mga letra, numero, simbolo at mga function keys. Ginagamit ito upang mag-input ng text, commands at iba pang datos sa computer. Ang mga gumagamit ay nagpapatakbo ng mga keys gamit ang kanilang mga daliri at ang computer ay tumatanggap ng mga signal mula sa keyboard at nag-interpret ng mga ito bilang mga character o commands. Ang keyboard ay maaaring may iba't ibang layout depende sa lokalidad. So, tulad ng QWERTY or AZERTY o Dvorak. At maaaring mayroong mga karagdagang function keys at shortcut keys para sa iba't ibang gawain. Ano naman ang mouse? Daga ba ito? Ang mouse ay isang input device na karaniwang ginagamit ng isang body, isang mouse pointer o cursor. Ginagamit ito upang mag-navigate sa computer interface at magpili ng mga elemento sa screen. Yung mga kiniklik natin, no? Yung X para mag-close, yung line na maliit para mag-minimize, no? Yung dalawang parang square, no? To restore at kung ano-ano pa ang ibang mga clickable operations. Ang mga gumagamit ay gumagalaw ng mouse ng isang pad sa isang pad o surface at ang computer ay nagtutugon o tumutugon sa mga galaw na ito sa pamamagitan ng paggalaw ng mouse pointer sa screen. Ang mouse ay mayroon ding mga buttons tulad ng left button, right button at scroll wheel na maaring gamitin para sa pag-click. Pag right click, left click, no, right click and left click, double click at pag-scroll sa mga interface at mga elemento sa screen. Pumunta naman tayo sa mga storage devices. Ang mga aparato o device na ginagamit upang magtago at magpreserba ng impormasyon, data at mga file sa isang computer system. Narito ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng storage devices. Una, paggamit ng permanent storage. Ang storage devices ay ginagamit upang magtago ng impormasyon ng permanente sa loob ng computer. Ito ay naiiba sa temporary storage tulad ng RAM or Random Access Memory kung saan ang data ay nawawala kapag nawala ng kapangyarihan ang computer. Kaya minsan, di ba, natutulala lang tayo pag bilang nag-shutdown yung computer natin kasi hindi natin na-save. Kasi ibig sabihin, uulit tayo ulit. Pero may function na ngayon at meron ng ibang computers na kahit na nag-auto-save siya. Pero parang hindi pa rin lahat ng laptop at computer ay nag-auto-save once na biglang mag-shutdown ang ating computers. Talagang memorya or non-volatile memory. Ang mga storage device ay karaniwang mayroong non-volatile memory. Nangangahulugang ang mga datos na nakaimbak ay nananatiling nariyan kahit na mawalan ng kapangyarihan ng device.
Ito ay nagbibigay ng pangmatagalang pagreserba ng mga file at impormasyon. Iba't ibang uri ng storage device. Meron tayong iba't ibang uri, kabilang ang sumusunod. Number 1, hard disk drives. Ito ang traditional na storage device na gumagamit ng mga mechanical na arm na nagbabasa at sumusulat ng data sa mga magnetic platters. Solid state drives or yung tinatawag na SSD. Ito ay mas modernong uri ng storage device na walang moving parts. Ito ay mabilis, tahimik at mas matibay kaysa sa HDD. Flash drives, ito yung ginagamit natin na karaniwan. Ito ay maliit na portable storage device na karaniwang ginagamit upang magdala ng mga file mula sa isang computer patungo sa iba pang computer na minsan hindi kinakaya ng Bluetooth kasi masyadong malalaki yung files. Cloud storage. Ito na yung uso ngayon, di ba? Isang uri ng storage na nagbibigay daan sa mga gumagamit na mag-imbak ng kanilang mga file sa internet, no? Na nagbibigay daan din sa kanila na ma-access ito mula sa anumang device na may internet connection. So, yung ating mga drives, no? Yung ating mga Google Drives and mga OneDrives natin, yan ay isang halimbawa ng mga cloud storage natin ngayon. Organisasyon at access sa impormasyon ng storage device ay nagbibigay ng paraan para sa organisasyon at access sa impormasyon. Ang mga file system at file management software ay ginagamit upang organisa at mag-access sa mga file at folder sa loob ng storage device. Printer ay isang output device na ginagamit upang mag-produce ng mga hard copy o printed na kopya ng mga dokumento, larawan at iba pang mga elemento mula sa computer. Narito naman ang ilang mahalagang aspeto tungkol sa papel ng printer. Okay, pag-print ng mga dokumento at larawan, di ba? Si teacher, lagi siyang may bitbit na laptop at makikita mo sa kanyang classroom nandun nakatabi ang kanyang printer. Dahil ang isang gamit ng printer ay pag-print ng mga dokumento at larawan. Ang pangunahing tungkulin ng printer ay mag-print ng mga digital na file at mga dokumento mula sa computer sa anyo ng mga printed na kopya o yung tinatawag nating hard copy. Ito ay maaaring maging mga dokumento sa teksto, larawan, presentasyon, spreadsheet, at iba pa. So, depende. Kung kailangan ni teacher ng picture, gagamit siya ng photo paper. Kung gagamit siya ng, halimbawa, kailangan niya lang ay documents, gagamit lang siya ng bond paper. So, meron din tayong iba't ibang uri ng printers. Una, inkjet printers. Ito ay ang printer na gumagamit ng mga liquid ink cartridges upang mag-produce ng mga larawan at mga dokumento. Karaniwang ginagamit ito para sa personal na pangangailangan o sa mas maliit na opisina, yung mga inkjet. Pero karaniwan ngayon, mga continuous na yung gamit. Mas matipid kasi yun, no? Yung dati may mga tube-tube ba siya, pero ngayon yung mga printer natin hindi na masagwang tingnan. Lumaki siya kasi yung ink tank niya lumaki sa loob, gawa ng continuous na yung ginagamit na ink kasi mas matipid na yun. Laser printers. Ito yung mga printer na gumagamit ng laser technology upang mag-print ng mga dokumento. Karaniwang mas mabilis ito kaysa sa inkjet at mas kadalasang ginagamit sa malalaking opisina o negosyo. So, mas magaganda na yung quality nito kaya kumbaga mga kumpanya na ang gumagamit. Multifunction printers or MFP. Ito yung karaniwang gamit ng mga teachers at iba pang mga halimbawa si mommy at daddy nyo dahil marami kayong pinapaprint, ganito na yung binibili nilang mga printers. Multifunction. Paano natin sinasabing multifunction? Pwede ka nang mag-scan, pwede ka nang mag-photocopy, pwede ka nang mag-fax, at syempre pwede ka nang mag-print. So kumbaga 3-in-1, 4-in-1 na siya. So ito yung kadalasang all-in-one device na may mga pag-andar na ng scanner, copier at fax machine. So, bihira na rin ang fax machine sa mga malalaking kumpanya na lang ang gumagamit.
3D printers, ito ay printer na may kakayahan sa pagprint ng mga tatlong dimensional na mga bagay mula sa digital na disenyo. Karaniwang ginagamit ito sa mga industriya tulad ng pagmamanufaktura, pagdisenyo at pagpapalabas ng mga prototipo o mga prototypes. Paggamit sa mga larangan, ang printer ay mahalagang bahagi sa larangan tulad ng syempre edukasyon, lalo sa pagpiprint ng mga modules ninyo nung nakaraan. No? Negosyo, sining at industriya. Ito ay ginagamit para sa pagprint ng mga akademikong papel, mga dokumento sa opisina, marketing materials, larawan, mga blueprint at napakarami pang iba. Pagiging bahagi ng computer setup, ang printer ay karaniwang kasama sa computer setup, lalo na sa mga opisina at tahanan kung saan ang mga printed na kopya ng mga dokumento ay mahalaga para sa pagsasagawa ng mga gawain at pagpapadala ng impormasyon. So, ito ay mga gawain na, no? Tukuyin ang mga bahagi ng isang computer, piliin ang iyong sagot mula sa mga salita sa loob ng kahon. So, booting and shutting down ng computer. Ang tamang pag-boot at pag-shutdown ng computer ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasira ng hardware at pagkawala ng data. Ayan. Paano nyo karaniwang ino-on at ino-off ang mga computer? Ano ang mangyayari kung hindi natin tamang i-shutdown ang computer? So, narito na tayo sa keyboarding techniques. Ang tamang posisyon ng kamay at daliri sa keyboard ay makakatulong upang mapabilis ang pagtatype at maiwasan ang sakit sa kamay. Anong karaniwang posisyon ng inyong kamay habang nagtatype? Anong mga nararamdaman ninyo pagkatapos ng matagal na pagtatype? Mouse techniques. Ang tamang paghawak at paggamit ng mouse ay makakatulong upang maiwasan ang pagpapagod at pinsala sa kamay. Maganda rin na mayroon tayong maayos na mouse pad para maging mas maganda at maging smooth yung daloy ng mouse natin. Hindi tayo mahirapang mag-control. Paano ninyo karaniwang hinahawakan ang inyong mouse at anong mga problema na nararanasan ninyo sa paggamit ng mouse? Okay, pagsasanay tayo. Ito yung dapat na sundin. Okay, so magpapakita si teacher dyan, no? Kung paano ba yung tamang pag-boot, pag-shutdown, yung mga keyboard techniques, paano yung tamang pwesto ng kamay, paggagamit ng keyboard, paggagamit ng mouse. Okay, booting at shutdown ng computer. Yan. So, magkaroon ng pagsasanay sa booting at shutting down ng computer. Pakitang hakbang sa pag-boot ng computer at pagpindot ng power button. Paghintay hanggang sa lalabas o magpakita ang desktop. Okay. So, narito yung mga dapat na hakbang sa pag-shutdown. Click ang start button, piliin ang shutdown or restart, at hintayin hanggang sa ganap na ma-off ang computer. Minsan nag-update, antayin mo lang siya mag-update. Okay, and then keyboard techniques, ipakita ang tamang posisyon ng kamay sa keyboard, home row, magsanay sa pag-type ng salita o pangusap. Minsan naka-timer pa yan. Yung fastest nun, ilang seconds ang kaya mong i-type sa loob ng 1 minuto, ganyan. Panoorin ang mag-aral habang nagta-type at magbigay ng kagat. Okay. Mga gawain na ito sa inyong laboratory or sa inyong ICT room.
Okay, at ito yung panghuli na ninyong gawain. So, dito na nagwawakas ang ating aralin, no? Medyo napahaba kasi mahaba yung sakop ng operating system, yung mga basic parts. Pero alam na alam ko naman na kayang-kaya nyo yan, ano? Dahil nga mahusay kayo sa computer. So, basic lang ang aralin na ito sa inyo. So, nawa kayo ay may natutunan sa ating tinalakay sa videong ito at sa lesson na ito. At samahan niyo ako ulit sa susunod na linggo para sa ating susunod na aralin sa EPP ICT. Ako si Teacher Aisa. Paalam!